Miss Maris? Ayan! Heto, may maaga rin po tayong exam sa mga kapuso natin. Susubukin natin sila sa current events dito sa... Quiz Me on the Spot! Si Quiz Me Master Lee nasa Divisoria para dyan. Pero bagong exam, ang tanong muna namin sa'yo, Miss Lynn. Magkano ang school supplies dyan at magkano ang baon mo nung high school ka? At pwede bang tumawag? Daming tanong. Miss Lynn, sagutin mo lahat yun. Miss Lynn! Grabe ang tanong, ah. Ganun talaga. Oy, pag-quiz me. Anjo! Grabe ang tanong mo, Anjo. Magkano baon ko? Wala akong baon kasi malapit lang ako sa bahay namin. Kaya School, kumakain ako sa bahay. Tsaka wala umuwi kasi akong siya maibigay. para sa lunch. Okay, balik po tayo ngayon dito sa Divisoria. Ay, sabi mo, Maris, kung pwede tumawad, yes, pwede at meron, mas maganda yung presyo, syempre. Pag wholesale ang bibilin mo, which means 6 or more. Okay, balik po tayo ngayon dito sa Paduno ka ng Tabora at sa Santa Elena dito sa Divisoria kung saan talaga makakabili ka ng mga murang mga school supplies. Kaya para, alam ko, price check to ha, kasi marami sa inyo gusto malaman kung talagang worth it mapumunta rito, lalo na kung marami kayong anak. I'm telling you now, it is worth it. Actually, yung bata ako, Divisoria kayong bumili ng mga school supplies ko kasi dito nagkatrabaho tatay ko sa Divisoria area. Anyway, okay, kasama ko yung Teresa. Teresa, good morning! Good morning po. Okay, Teresa, ito na ang pagkakataon natin para malaman ng mga tao kung magkano ba ang mga notebook muna. Magkano? Notebook, ma'am. Start po tayo dito sa ma'am spiral tsaka yarn. Aha. 130 pesos na siya, ma'am. 10 pieces na. 10 pieces, Yes po. 130 pesos. 30 pesos. So, spiral pati Yarn, yarn. yes, ma'am. Okay, yan yung para sa mga... Grade 4 to high school na siya, ma'am. Okay, ito naman po. nasa tabi natin. Ito Medyo pong mas malaki siya. writing, Oh. grade 1 to grade 3. Oo. 130 din siya, ma'am. Okay. 10 pieces na rin. Eh, pag college. Pag college, ma'am, ito, 300 pesos, ma'am. 10 pieces na. At so, Yes, ma'am. tigwa-bundle talaga binibenta nyo Yes, rito. ma'am. Walang pa Tigwa-bundle. isa-isa. Wala po Oo, eh. okay. Ngayon, syempre, kung may notebook ka, kailangan may ballpen Yes, ka. ma'am. Yung Magkano mga mga ballpen. ballpen natin? Tigo 100 lang yan, ma'am. 1 pack na siya. 12 pieces ng laman niya. 12 pieces, Yes, ma'am. 100. Alright. Ito namang yung mga batang, Ito, ano ma'am. pa, sa mga mahilig sa mga crayons, Ito, ma'am. magkano? Po, 35, 75, tsaka 100, ma'am. Alright. And then Yes po. pencil? Ito po, yung Mongol natin is 100 pesos lang, ma'am. 12 pieces na 12 rin siya. pieces. Okay. Opo. Actually, ang dami pa natin pwedeng tanongin dito. Pero sige, maya-maya babalikan kita, Teresa. Sige po. At magtatanong muna ako. The quiz beyond the spot po tayo. Kailangan natin malaman yung kaalaman ng mga tao tungkol sa nangyayari sa ating bayan na hindi ka aya-aya, di ba? Okay, so ate, ano pong pangalan natin? Agatha po. Agatha? Ah, I like that name. Okay, so Agatha, namimili ka rito para sa iyong... Pamangkin po. Ilang taon na siya? Ano po, mga grade 4 na din po. Ah, grade 4. Ano pangalan niya? Batiin natin. Ano po, si AJ po, pati si Faith. Hi AJ, hi Faith. Okay, ito yung para sa iyo ha. Kailangan manalo tita mo. Ito na Agatha, tanong sa iyo. Quiz beyond the spot tayo. Maalam ka ba sa nangyayari sa bansa? Yes po. Updated ka ha? Yes. Okay, at dahil dyan, ito tanong sa iyo. Ayon sa COMELEC, maaari pa rin daw tumakbo si Senator Jinggoy Estrada dahil final conviction pa naman na maaaring makaalis ng eligibility niya na tumakbo. Ano ang ibig sabihin ng COMELEC? Comelec, sila po yung, yung namamahala sa mga namamahala. Yes. Or sila sa po yung botohan, mga, di ba? opo, sa O, ano ang botohan. COMELEC? Kaya mo yan, kasi Commission. bumuboto ka eh. Bumuboto ka, di ba? Okay. Commission? On, Kaya mo yan, kasi sila yung namamala sa election natin, di ba? Okay. Commission on Election. That is correct! Kaya meron ka agad 1,000. Halos naman ako ng hininga, ha, Agatha? Pinanervyos mo ako. Botante ka pa naman. Okay, ito para sa'yo. At saka meron tayong school supplies para kay AJ tsaka kay... Ano pangalan niya ulit? Kay Faith. Nakalimutan kong Faith. Ako pa naman yun. Thank you, Agatha. Okay, let's move down a little bit. Oy, aga-aga namimili. Ate, ano pangalan natin? Si Luz po. Luz. Namimili ka ngayon ng pambaon ba? Yeah, opo. Baunan para sa mga bata. Okay, alright. May anak ka ho ba? Opo. Ilan po? 6 po sila. 3 kolehiyo. 2 high school, 1 elementary. Ah, talaga? 6. Sipag mo ate ha. Okay, so ang binibili mo rito ngayon yung mga pambaon, ganon. Opo, mga pambaon, baonan nila. Ayan. Dahil yan ang binibili niya, kailangan pandagdag tayo sa kanya, kaya kailangan masagot mo ng tama yung tatanungin ko sa'yo. Okay, ready ka na ba? Yes, ma'am.
Updated ka ba sa nangyayari sa bansa? Medyo. Medyo, okay. Kaya mo to. Si DILG Secretary John Vic Remulla ang personal na nagpunta sa Senado para i-serve yung warrant kay Senator Jinggoy Estrada. Ano ibig sabihin ng letrang G sa acronym na DILG? DILG. G. G-U-G lang. Yes. Government. Yes, government is correct. Palakpakan natin si Luz. At dahil dyan, meron ka agad-agad 1,000. At to para sa ano mo, yung high school ba, elementary, yan, para sa iyo. Okay. At meron pa tayong matatanong kaya dito. Ang haba. Mahaba. Alam mo, may ibang tindahan dito, hindi pa nakabukas. Pero maabutan natin yung magbukas mamaya. Ay, ate, ano po pangalan natin? Marilyn po. Marilyn. Namimili ka ngayon ng, ano yung tinatarget mo? Bag, ma'am. Bag. Para sa anak mo? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? 3 po. Ilang mga ano sila? Mga high school ba? Or 2 senior po, tsaka 1 elementary. 2 senior? Yes, ma'am. Wow, twins ba sila? Kambal. Okay, update ka ba sa nangyayari sa ating bansa? Yes, ma'am. Okay, at dahil dyan, matanong kita. Itong tanong para sa iyo. Saang city o syudad sa Metro Manila matatagpuan ang Senate of the Philippines? Sa Manila, ma'am. Hindi. Isa pang pagkakataon. Letter P. Philippines. Syudad. City inside the Metro Manila. Ito ay... Pasay. Yes! That is correct. Woo! Pinagpawisan ako. At dahil dyan, meron ka na 1,000. Yan, para sa iyo. You're welcome. At ito, bag mula sa Unang Hirit. Ayan. Congratulations. Pinagpawisan ako kay ate. Ayan. So maya-maya, marami pa tayong mga pwede i-price check dito kasi marami pa tayong pwedeng bilhin para sa pagpasok natin mga anak tulad ng mga tumblers, pambaon nila. Andiyan yung mga notepads. Ako, ang dami pa natin pag-uusapan maya-maya. At saka syempre, para tuloy-tuloy ang malaman natin kung talagang maalam ang mga tao sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa pagbabalik dito sa Divisoria. Now, back to you guys. What's the next question? Secret! Mga kapuso, masasagot nyo ba ang mga tanong sa current events? Well, kanina marami na pong nasampulan. Oo, at nasagot nila so far, no? At for sure, marami na rin nakikisagot habang nanonood sa TV dito sa Quiz Bee on the Spot! At syempre, Quiz Bee Master Lynn, simulan na ulit ang tanungan. Let's go! Let's see kung updated ang mga kapuso natin. Good luck! Good morning, Ms. Lynn. Yes, let's go indeed. Pero bago yan, Shaira at Kaloy, kailangan muna natin mag-price check since yaman din lamang na nasa Divisoria tayo at marami talagang namimili dito. Di ba kanina nung pumasok tayo noong una, kukonti pa lang ang mga nakabukas, kukonti pa lang yung mga customer. Tingnan nyo naman ngayon, no? Napupuno na siya ngayon. Kaya Halika. What's that? Halika. Magtanong na tayo ng presyo. So kanina nalaman na natin yung presyo ng mga notebooks dito mula grade 1 hanggang college, college. Pati yung mga ano nila, ang kanilang mga ballpen, pati na rin yata itong correction tape pa na pag-usapan natin, Teresa. Okay. So ngayon pag-usapan natin itong mga notebook tuloy. Yung mga backpack natin. Ano ba yan? Magkakano ang mga backpack mo mula sa pinakamura? Ma'am, mula sa pinakamura, 100 to 600 pesos. 600 to mga Yes, ma'am. medyo sturdy na Yes, siya, ma'am. no? Yes po. Okay, yan yung presyo ng mga ano natin, Yes, ha? ma'am. Ng mga backpack natin. Backpack natin, Itong ma'am. mga ano naman, yung mga baonan ng, unang-una yung mga sa mga pencil case natin. Mga pencil case, ma'am, 50 pesos to 250 pesos, Oo, ma'am. hanggang paganda ng paganda. Yes, ma'am. Paganda ng paganda, Oo. pamahal ng pamahal. Ito naman baonan natin. Yan, ma'am, meron tayong 60 pesos to 300 pesos. Uy, yun, interesting yun. Yes, Pero ang ma'am. gusto ko malaman, kasi mahilig ako magkolekta ng mga baonan ng mga tubig, kasi mahilig ako uminom ng tubig. So, yung mga yan, yung mga tumblers Yung mga- natin, ito, puntahan natin siya. Ang gaganda ang ma'am. kulay nila eh. Yes, Iba-ibang ma'am. style. Magkakano yung, Yung mga mga yan? tumbler natin, nag-umpisa yung price niya, ma'am, sa 100 pesos, stainless na yon, Oo. hanggang 600 to 500 pesos. Yung pinakamagaganda na. Yung pinakamaganda, tsaka yung mga double wall na, Yes no? na, ma'am. Lahat po yan, mga double wall na sila. Ay, talaga. Ay, Hot kasi, and cold na po. wow, okay, maraming salamat, Teresa. Sige po. Siyempre naman, pag magpapabaon kayo sa bata, especially pag mainit ang panahon, di ba, kailangan yung double wall para yung mapanatili yung lamig. Para may mainit sa eskwela kasi minsan, di ba? Kaya ngayon, mag-quiz bee on the spot na tayo. Tingnan natin yung kaalaman ng mga tao tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya, di ba, may katabi na ako. Ate, ano pangalan natin? Marilo po. Marilu. Namimili ka ngayon ng school supplies para sa iyong yung anak? sapatos ng apo ko po. Apo. Okay. So,
medyo maalam ba kayo sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Updated kayo? Medyo naman, pero Medyo. malilimutin na eh. Okay lang yun. Totoo lang naman natin, di ba? Let's try it with this question. Ang una nating tanong, ang Calabarzon o Region 4A ay ang most populated region sa Pilipinas. Anong probinsya ang zone sa Calabarzon? Mabilis lang to, ate. Ano yung zone dito sa ano? Saan po sa probinsya? Calabarzon. Yes, probinsya siya. Probinsya. Pero meron din siyang kapangalan na city dito, na syudad dito sa Metro Manila. Zone. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay Quezon. Ayan, Quezon. At dahil dyan, meron ka pa rin consolation prize na 500 pesos. Ayan. Naway makatulong yan sa sapatos ng iyong anak at syempre school supplies para sa iyong apo. Maraming salamat. Okay, magtanong pa tayo ng ibang ano rito. Ate, ano pangalan natin? May po. Ha? May. May. Ikaw ba yung namimili today? Opo, namimili rin po. Para sa? Sa mga anak, sa estudyante ko po. Ilan ba mga anak mo? 4 po. 4, pero ganito siya, balingkinitan pa rin. Nako, naway ganun tayo lahat. Nakakahawa dapat yan. Kaseksiyan mo. Ate, okay. Ito ang tanong, updated ka ba sa nangyayari sa bansa? Medyo, kaso isang busy, hindi na alam eh. Sa totoo lang, minsan naman nakakalimutan. Opo, minsan. Rather, kinakalimutan natin yung mga nangyayari kasi ang pangit, di ba? Anyway, eto ang tanong. Magtataas ng security at police visibility sa paligid ng Senado sa gitna ng political tensions at posibilidad ng protesta sa area na ito. Ano ang ibig sabihin ng PNP? Philippines National Police. Philippine National Police is correct! Kaya eto na! Nadalo ka ng school supplies! Galing-galing naman ni ate! Philippine National Police, 1,000 pesos para sa iyo. Congratulations! Alright, who is next? Ang nakatawa naman nag-volunteer ngayon na pero eto, Mami! Ano ba pangalan natin? Marichu po. Marichu. Kuya, pababa naman ang music niyo, masyado malakas. Okay, Marichu, kasama niyo iyong anak. Yes po. Ilan taon na siya? Magsi-6 po. Magsi-6, kaya namimili ka ngayon para sa kanya. Ano siya, grade? Grade 1. Grade 1! Uy, exciting pagpasok niya. So, etong tanong sa iyo. Sana updated ka sa nangyayari sa bansa. Kung hindi, magpa-update ka na. Etong tanong. Sa nangyaring palitan ng liderato sa Senado kahapon, sino ang tinalagang Senate President pro tempore? Nanood ako kagabi kaso si Kaya mo Santillan? yan. Santillan. Uy, wala tayong senador na Santillan. Pero meron tayong senador na... Okay, clue. Nasa pangalan niya ay Panalo. Panalo sa English ay... Wala. Gatchalian. Ano ba yun? Aha. Gatchalian? May tulong siya rito, pero nanalo pa rin siya. Sherwin Gatchalian is the Senate President pro tempore. Okay, eto na. Dahil kasama mo ang anak mo at namimili ka, may 1,000 ka. At ayan, meron kang school supplies para sa kanya. You're very welcome. Uy, napagod ako sa kanya. Sa energy ni ate. Okay, hi! Anong pangalan natin? Lenny po. Lenny. Lenny? Yes po. Ako pangalan ko Lenny. Yan. Naku, ibig sabihin mananalo ka, okay? Sana po. Sa kailangan, alam mo itong sagot na to. Namimili ka ngayon para sa iyong anak. Opo. Ilan ba anak mo? 3. 3 ang iyong anak. Okay. Mga ilang taon sila? Senior high na po. Yung dalawa. Senior high na. Yes Ay, po. congratulations. Thank you, Konting kemot ma'am. na lang, matatapos Yes na tayo. Okay, eto, ang iyong tanong. Nag-reinforce ang DTI ng safety and quality standards para sa mga school supplies. Lalo na ngayong marami ang namimili para sa pagbabalik eskwela. Anong ibig sabihin ng letrang I sa DTI? DTI means Department of Trade and... Industry. Yes! Correct! Kinikilig ako pag nanalo siya. Okay, ate, meron kang 1,000 pesos. Madam. At meron kang pang school supplies na iyong... Sa lagi kong pinapanood unang hirit. Ay, thank you, ate. Thank you very much. Tumataas ang boses ko. Kaya excited lang kasi talaga nakakatuwa pa, nakakasagot ng tama yung mga ano natin na mga tao rito, di ba? Or actually, nakakatuwa every time tama ang sagot ng mga nagka-quiz bee on the spot. Ate! Kamusta po tayo? Ilang po. Ano pangalan natin? Jocelyn po, Tuman. Jocelyn. Lynn din. Parang swerte sa akin yung mga Lynn today. Dapat swertihin ka, ha? Okay, ilan lang anak natin? 2 po. 2. Mga ilang taon na sila? 10 og 8. 10 and 8. Anong pangalan? Rexlyn at saka Paisa, Faith.
Hi guys! O, ito kailangan manalo mami nyo, ha? Para may 1,000 agad to. Okay, itong tanong sa'yo. Ready ka na ba? Pwede na po. Okay, itong tanong. Malapit na ang balik eskwela. Sino ang kasalukuyang kalihim ng Department of Education? Clue! Mga updated yung ibang tao nito. Clue! Ayan na yung clue mo. Sinisigaw na niya yung clue mo. Sunny? Sunny ano? Andara? Botante ka ba, te? Hindi. Naku, bumoto ka sa susunod na eleksyon, ha? Again. Ulitin mo yung sagot mo. Saryadan. Sunny Angara. Tama si kuya, pero nanalo si ate. 1,000 pesos. At school supply sa inyong anak. Okay. Nakakatuwa na maraming tumutulong dito sa kanila para masagot nila ng tama ang ating quiz bee on the spot. But that's okay. Yun naman talaga tayo, di ba, Pilipino, tutulungan lang tayo. We cheer for each other, we help each other out. Tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa isa't isa. Dahil sa totoo lang, tayo na lang nagtutulungan, di ba? But anyway, ayun po, mula sa ipapasang morning show kung saan like una ka, unang hirit. Bye! Alright mga kapuso, balik po tayo dito sa Quiz Bee on the Spot sa Divisoria po tayo, Tabora, Divisoria. Kaya ito, magtatanong tayo. Kuya, ano pangalan natin? Marcelo po. Marcelo, okay, itong tanong para sa'yo. Ready ka na ba? Ready na. Ready na? Okay, itong tanong. Anong korte nakabase sa The Hague, Netherlands? Ang may jurisdiction sa genocide, war crimes at crimes against humanity na siya rin dumidinig sa kaso ni former President Duterte. Ano po? ICC lang naman. Ano ang ICC? International Criminal Court. Yes! Woo! I am so proud of you! At dahil dyan, meron ka 1,000 ka agad-agad! At meron ka school supplies! Woohoo! Ang saya-saya pag ganyan, di ba? Confident ang sagot. Ang galing! Congratulations, kuya! Ate, ka rito. Ano pangalan natin? Maricel po. Maricel, o to, Yes, naawak-hawak ko na yung pera. Kailangan Oo, manalo ka, ha? may Kailangan, kaya mo to. Dahil mabilis ang aking tanong. Hi po. Okay, Sel, ano ang pinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo? Malapit Siyempre, na. Oh. Independence Day po. Yes! I love it when they can answer. I love it. Okay, meron agad 1,000 pesos! Wow, thank you po. Libre mo naman ako ng kape. Okay, thanks. Tate, ito na ang iyong school supplies. May anak ka? Meron po. Ilang taon? 12 years old po. 12. Tama-tama. Yes po. Perfect yan para sa kanya. Okay. Yan. Thank you po. Congrats, Sel! Congratulations. Halika! Nahihiya yung anak niya, pero nanalo na siya para sa anak niya. Kaya okay, happy tayong lahat. Alright, tuloy-tuloy lang po ang pag-shopping natin at pagtatanong dito sa Divisoria. Ito na lang tira today sa akin, oh. Oh! Pwede natin, let's celebrate! Let's go back to studio! Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,